Mula kay Pinoy Mystery Channel, naku po, delubyo sa China, parusa ba ng Diyos? Uy, baka pwede ko na rin paniwalaan to, no? Kasi di ba every time nagre-react tayo ng ganito kay SIA, minsan a natural calamity, hindi naman porket ganito nangyari, parusa na agad ng Diyos no? Di ba lagi tayo nagre-react ng ganon kay SIA. Pero eto mukhang China usapan, baka nga mga tol, no? Ito ang ating panonoorin mula kay Pinoy Mystery Channel. Pero syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya kung di ka pa nakakapag-subscribe. At kung subscriber ka na niya at napunta ka rito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video sa topic, sa particular na topic na ating tinatalakay mga tol, meron tayong mga say dyan, meron tayong mga side comment, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Delubyo sa China, trahedya na tila hindi na tumigil mula pa noong taong 2020. Pagbuhos ng ulan na kung minsan ay tumatagal ng ilang buwan. Ilang daang milyon katao ang naapektuhan, mga nawala ng tahanan at mga naiwang mahal sa buhay. Bagamat dati nang bumabaha sa bansa, pero ngayon, mas masahol pa. Magugulat ka sa malalaman mo na ang trahedya sa bansa ay nagsimula noong pinagbawal ng mga komunista ang pananampalataya ng mga tao sa Diyos. Pwedeng nga talaga nating i-connect mga tol. Kasi doon pa lang nagsimula nung ipagbawal ng mga komunista ang Kristyanismo mga tol. Dahil iba ang kanilang pinaniniwalaan at ipinipilit nila ngayon yun sa tao. Kahit nga Bible, binabago nila, di ba? Mga tol. Although, iba't ibang mga bansa, kahit mismo ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga bagyo, ng mga dilubyo, ng mga natural kalamidad. Pero sa atin naman kasi ay may season lang talaga. Diba? Meron lang talaga season para dito, lalo na pagtungtong ng June to December, ayan na, nagsisidatingan na sila. Like for example, ngayong mga panahon na to, mga tol, diba sunod-sunod ito mga bagyong dumaan sa atin, mga tol. Pero hindi katulad nito, no? Oo, hindi kayo pwede kasing maging mataas talaga, no? Kahit na kayo ay makapangyarihang bansa at nangmamaliit kayo ng ibang bansa dahil feeling nyo kayo pinakamalakas sa lahat, wala, kayang-kaya kayong durugin talaga ng Panginoon kapag binabaliwala niyo siya. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? PMC. People's Republic. kung pakikinggan ang mga balita na lumalabas ngayon sa bansang China, hindi makakaligtaan ang mga baha na halos buwan-buwan ay dinaranas sa iba't ibang bahagi ng lupain. Totoo na dati nang bumabaha at dati nang may tagulan. Pero ngayon, tila hindi na ito tumitigil. Marami ang nagsasabi na ang mga bad news na nagaganap doon ay propaganda lamang mula sa kanluran o mga fake news. Kung ganun, alamin natin ang katotohanan mula mismo sa tagapagbalita ng mga komunista, ang Global Times. Meron na nga mga picture, meron na nga mga video, pinapasinungalingan pa nila. Propaganda lang daw ng mga taga-Western country. Ayon sa pahayag, nakaranas ang China ng 21 malakas na bagyo sa taong 2020. Isa raw itong historical record mula pa noong 1998. Ayon din sa ulat, sobra sa 800 mga ilog sa bansa ang umapaw lampas pa sa warning levels. Sinabi din sa Wink News na dahil sa baha, lahat ay nawala. Nalugi ang mga magsasaka na maaaring humantong sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Kaya madaling tinugunan ito ng pinunong si Xi Jinping. Ang pahayag sa The Economic Times na nagtaguyod ito ng isang programa
upang makatipid ang buong bansa sa pagkain, ang tinatawag nilang Clean Your Plate Campaign. Ang batas ay pagbabawal sa mga tao na umorder ng sobra-sobrang pagkain sa mga restaurant o mga takeaway. Uy, magandang batas yun mga tol ha. Kahit na medyo bad trip tayo sa ginagawa nila, pero magandang batas yan na pwedeng tularan ng iba't ibang mga bansa. Clean your plate policy mga tol. Sa totoo lang. Mahigpit na pinagbabawal din ang mga mukbang videos ng ilang social media influencers. Subalit hindi doon nagtapos ang problema. Dahil pagpasok naman ng taong 2021, habang tila nakakaraos ang taong bayan mula sa baha noong nakarang taon, bumalik ulit ang mga matinding bagyo. Nako. Heto ang balita uli mula sa komunistang Global Times. Buwan ng Hulyo, matinding tagulan ang nadanas sa gitnang bahagi ng bansa sa probinsya ng Henan, ang kinikilalang pinagmulan ng Chinese civilization. Ito ang pinakamalaking pinagkukuhanan ng bigas, mais at gamit na harina. Masagana ang lupa doon dahil sa ito ay dinadaanan ng higanting Yellow River. Meron doong 100 milyong populasyon, ilang milyon na lang at kasing dami na ng nasa buong Pilipinas. Ayon din sa ulat, halos 1.5 milyong katao ang pinalipat ng tirahan. Hindi lamang ang sakahan ang napinsala, pati rin mga manukan. Sinabi sa Poultry World na nalugi ang ekonomiya ng bansa ng mga 2.25 bilyong yuan o mga 17 bilyong piso dahil sa baha. Sa Arkansas Online, sinabi ng isang magsasaka mula sa Jiaozu na dahil sa baha, wala silang ani ng 1 taon. Masaklap na pangyayari na siguradong makakaapekto sa mga inchik. Masaho lang taong 2021 para sa mga nagsasaka na umaasa sa ani para sa kanilang kabuhayan. At masaklap din ito sa mamamayang kumukuha ng pagkain mula doon sa probinsya. Subalit hindi nila alam na ang kanilang paghihirap ay magtutuloy pa sa mga susunod na taon. Base sa Business Standard, winasak ng matinding bagyo ang mga pananim sa China na nagdulot ng kakulangan sa pagkain. Nagbabala din ang otoridad na marami pang bagyo, ulan at pagbaha na darating. Kaya pala pinanggigigilan nila ng husto ang West Philippine Sea kasi talagang mayaman yan sa isda, laman dagat. Kasi may problema sila sa shortage ng food di ba? So doon sila pwedeng kumuha ngayon ng resupply nila, di ba? Na marami pang bagyo, ulan at pagbaha na darating. Nako. Talaga namang hindi tinantana ng kamalasan ng mga inchik dahil bukod sa mga pananim, hindi mabilang na hayop ang mamamatay. Bakit nagkaganon ang kapalaran ng China? Bakit nga ba? Mula pa noong taong 2020, tila hindi na tinigilan ng bagyo at baha ang bansang China. Kaya naman ang komunistang gobyerno nito ay pilit na nagtatakip sa mga kaganapan. Bakit kaya? Bakit nga kaya, no? Kasi 'di ba ang panipaniwala dati sa kanila din nagsimula etong sakit na kumalat sa buong mundo, mga tol. 'Di ba? Sila daw yun daw ay man-made, 'di ba? So isa na 'yon. Tapos ipinagbawal pa nila diyan ang Kristyanismo, 'di ba? May mga lugar diyan. Yung picture ng ibang gusto nila palitan ng picture ng presidente nila, 'di ba? Yung Bible pinapalitan din nila yung ibang mga talata. Kung babalik sa nakaraan bago matapos ang 2022, marami nagprotesta laban sa walang tigil na lockdown, ang white paper protest, at ang sinisigaw ng taong bayan ay pababain sa pwesto si Xi Jinping. Kaya napilitang ipatigil ng mga komunista ang mga lockdowns at quarantine sa buong bansa. Kaya mga bagyo at pagbaha at iba pang trahedya, lalo na kung mayroong mga namamatay, ay hindi gaano binabalita doon para hindi na muling magalit ang mamamayan at maulit ang malaking protesta at pababain sa pwesto ang kanilang pinuno. Nagkaroon pa ng news blackout, no? Ganun pa man, ang balita ay lalabas at lalabas.
katulad ng ibinulgar noon lang 8 ng Agosto ngayong 2023. Ayon sa AP News na naitala sa Beijing ang pinakamalakas na pag-ulan sa loob ng 140 taon na nagdulot ng malalang pagbaha. Pero ayon sa ulat, 21 katao lang ang namatay. Marami ang naghihinala na ayaw sabihin ng mga komunista kung ilan talaga ang mga pumanaw sa pinakamalalang bagyo. Ano-tano pa man ang katotohanan, ang pagwasak sa mga sakahan at pagkalunod ng hindi mabilang na hayop ay patuloy pa rin hanggang ngayon. Sa Reuters ibinalita na tinamaan ng baha ang mga pananim na bigas, mais, na magdudulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon din sa balita, mayroon pang mga bagyo papalapit sa bansa. Sunod-sunod at tila walang tigil ang pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Mukhang hindi na natural o hindi karaniwan. Kadalasan ang tinatamaan ay mga pinagkukuhanan ng pagkain, mga sakahan, babuyan at manukan. Bukod dyan, bumabagyo sa ilang lugar na dati ay hindi inuulan. Grabe, biruin mo. Yung mga dating hindi inuulan, ngayon ay bumabagyo na at ang napupuntirya doon, yung mga pinaka-source nila, no, na pinagkukunan nila ng makakain, mga taniman, mga manukan, di ba? Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung sasabihin sa iyo na pati ang disyerto ng Taklamakan sa rehiyon ng Xinjiang na dati ay tuyo, ngayon ay binabahari. Nako. Kaya marami ang naniniwala na ang mga bagyo doon ay hindi na natural at marahil ay isang parusa dahil sa kagagawa ng mga komunista. Katulad ng pag-angkin nito sa mga teritoryo ng ilang bansa sa Asia, ang paghihigpit sa mga paniniwala na may kinalaman sa Diyos. Tama. Sa makatuwid, taong 2016 noong pinagbawal sa bansa ang pagdalo ng mga bata sa mga sambahan. Bawal rin na dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa anumang pagpupulong. Taong 2017 noong pinagbawal sa lahat ng miyembro ng partido na magkaroon ng pananampalataya. Tapos taong 2018, pinagbawal din ang pagkalat ng mga pahayagan hinggil sa paniniwalang mayroong makapangyarihang lumikha. Nako. Pero mo ipagbabawal mo yung pagpapakalat ng mga ng mga pulyeto, ng mga pahayagan na nagsasabing merong isang Diyos na lumikha ng lahat. Diba? Dahil hindi ka naniniwala sa Diyos at para sa iyo hindi siya totoo, o di iligtas mo ngayon ang bansa mo, o ikaw ang makapangyarihan sa lahat para sa iyo. Taong 2019, mas lalong naghigpit ang mga komunista pagdating sa pananampalataya ng mamamayan. Dahil ipinasara ang maraming sambahan at mga templo, mga moske at pulungan. Maraming relihiyoso ang ikinulong at pinarusahan. Ipinagbawal din ang anumang kasulatan na kontra sa prinsipyo ng komunismo. Ilan lamang ang mga ito sa nakikitang dahilan kung bakit nakararanas ang bansa ng sunod-sunod na trahedya. Siguro, masamang karma na gawa ng kalikasan o marahil ay parusa nga dahil sa kalupitan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng China. Kaso ang kawawa rin naman dito kasi yung mga yung mga inosenteng tao na nangyayari to. Well, para sa para naman sa kaisipan naman natin, magba-backfire din naman yan doon sa gobyernong nagpapatupad, no? Kung wala siyang kakayanan, sa kanya magagalit ang taong bayan. Kaliwat kanan ng mga bagyo, habang ang taong bayan na nagdurusa dahil sa kakulangan sa pagkain at tubig. Anong aral ang mapupulot dito? Ano man ang paniniwala ng isa, Kristyanismo, Budismo, Islam o kahit ay teista, karapatan ng bawat nilalang na gampanan nito ang kabutihan sa kapwa hango sa kanyang pananampalataya. Yes. Walang gobyerno o anumang otoridad ang may karapatang pigilan ng isa na sumamba na kung ito ay may tinitingalang Diyos na makapangyarihan. Tama. Dahil kung magkakaganon, may hinaharap itong masamang kahihinatnan. Tama. Isang masamang karma o hagupit ng kalikasan o ang mas masaklap, isang matinding parusa. Buksan mo ang iyong... Marami nang pangyayari mga ganyan mga tol sa totoong buhay lalo Hindi lang sa kwentong to. Hindi naman din basta-basta kwento to totoong buhay din to 'Di ba marami nang nangyari na mga ganito na hinamak nila ang Panginoong Diyos at sila rin naman ay napahamak din. Halimbawa na lang yung sikat na barkong Titanic, 'di ba? Ang kwento doon, sabi, even God
cannot sink, 'di ba? Hindi daw kayang palubugin ng Diyos yung barkong 'yun. O 'di ba lumubog? 'Di ba? Kahit nung unang panahon, mga kapatid, panahon ni Haring Nabucodonosor, 'di ba? Meron siyang mga taong ipinatapon, 3 taong ipinatapon sa yungib ng mga apoy dahil ayaw nilang sumamba doon sa mga Diyos-Diyosan. Sabing gano'n nung 3 taong 'yun, kahit na hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba sa mga 'yan. Doon sa mga Diyos-Diyosan na 'yon. O 'di ba ipinatapon sila doon sa yungib ng apoy. Ni hindi man lang sila nag-amoy usok, 'di ba? Lumabas sila doon sa yungib ng apoy ng ligtas. Walang galos, na hindi man lang sila nag-amoy usok, mga tol. Mula noon, 'di ba, naipakita ng Panginoon Diyos ang kanyang pagtulong, 'di ba? Maraming mga artista ang humamak sa Panginoong Diyos. O di anong nangyari sa kanila, 'di ba? Nagsindamatay din sila. 'Di ba? Wala kasi talagang gobyerno ang pwedeng magsabi na mas mataas kami kaysa sa kinikilala ng Diyos, dahil talagang ipapakita ng Diyos na hindi ikaw kundi ako ang makapangyarihan sa lahat, at kailangan nyong matuto sa inyong mga ginagawa, mga tol. Hindi natin sinasabi na fact na ito na talaga, factual, na ito na talaga ay kagagawan ng Panginoong Diyos. Pero sa mga nangyayari, mga tol, isa lang talaga may isip mo, no? Sabi nga dito ni PMC, bad karma daw, no? Ikaw, ano mako-comment mo, anong masasabi mo dito sa nangyayari ngayon sa bansang China mula pa noong 2020, sunod-sunod, kahit yung mga disyerto, binabaha. Imagine that, disyerto, binabaha na. Diba? Binabaha. O, anong masasabi mo rito? Comment ka sa baba, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.